Anyway, sir, about syempre, yung mga nangyayari ngayong tensyon sa West Philippine Sea, do you think there is a need na nga na magpatawag ng National Security Council meeting yung Pangulo dahil dun sa latest incident na sinadya daw ba na pagbangga ng mga barko ng China sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard habang nasa Escoda Shoal last Monday? Well, I have here a briefer na meron ng 2 Philippine Coast Guard ships were heavily damaged after Chinese vessels collided near the Escoda Shoal, only 139 kilometers from the Palawan coast. Alam mo, dapat bantayan din natin yung Philippine rice o dating tinatawag na Benham rice. Hindi lamang yung West Philippine Sea kasi may past incidents ng Chinese research vessels ay pumapalaot din doon. At may presensya sa bahaging ito ng Cagayan, Isabela at Aurora provinces. And it is important. It is an important part of our country, of our territory, because once we explore it, this area may lower our dependence on fossil fuels and has a huge potential as a source of oil and gas. Kaya kailangan din hindi lamang yung West Philippine Sea, pati na rin yung Philippine rice. So sir, nakikita niyo na reason ba't ganun ano ba ang China? Dahil nakikita nilang mayaman, maraming potential na pagkunan ng oil, yung I territory really do na- not know their motive. I do not know their intention kung bakit patuloy pa rin sila nangaharas dito sa ating soberenya, sa ating teritoryo. Kailangan talaga matigil na itong pagbubuli nila dito sa ating bansa. Kawawa yung ating mga fisher folks, mga fishermen, kawawa. So the mere fact yung pangaharas nila, hindi na lang sa tubig, di ba? Pati sa air, nagkaroon na rin ng Yes, incident. Do you think lumalala ba? Or sa tingin nyo, makakaya pa naman itong resolved in a diplomatic and peaceful... Lahat na nga ng klaseng paraan. We have passed through diplomatic channels, lahat ng note verbal, diplomatic protest. Kinuha na natin hundreds of it. But wala nangyari. It fell on deaf ears. That's the only way that we can do so far. We cannot, sabi ko, paulit-ulit ko nga sinasabi, we cannot fight China. So ano yung How can we do? Ano yung worst scenario na pwedeng mangyari, sir? Gera. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na Humantong sa ganun. Maraming mamamatay sa atin. Sir, may mga ilang nakausap kami nun sa China, mga ilang dating military officials, tapos mga scholars, and then mga mga embassy officials nila. Ang isa sa nirereklamo nila, kasi daw nakikialam yung ibang mga bansa na may interest din. Wala namang interest ang US sa atin. Ang US doon sa West Philippine Sea. Wala namang interest ang Japan dyan. Wala namang interest sa Australia dyan. Ano yung interest nila? Yun yung mga kaalyado ng Pilipinas na handang tumulong sa ating bansa in case na magkaroon ng mas malalang sitwasyon. And then parang natitrigger sila dahil dun nga sa ginagawa nating alliances dyan sa mga malalaking bansa. Natural lang yun. We are a third world country. We have no choice. We are a small country. We are not mightier as compared to China. Natural lang na we have to ally with these countries. No? Ang mahirap lang dito sa China, wala silang pakialam eh. Doon sa binabaliwala nila yung international law. Their claim over the West Philippine Sea is invalid, illegal, and no basis whatsoever. So considering yung patuloy ng tension, sir, sa tingin nyo, isa sa mga dapat pa rin pagtuunan ng budget for 2025 yung allocation para Sa palakasin defense. ang ating defense? Actually, ginawa na rin yan ni former Senate President Subiri, tsaka ni
former Senator Angara, when he was the chairman of the Finance Committee, nagdagdag talaga ng budget allocation sa Defense Department. At saka ang problema rito sa China, hindi sila civilized eh. They have to act in a civilized manner. Mukha silang uncivilized. Okay, Camille. Yes, Chloe. Ha? Yung website ng Senate. Oh. website. Don't you think po na the Chinese something to do this? That's farthest from my mind. Hindi siguro. I don't think so. Pero wala ka nakitang Big additional doon sa uncivilized na state. Bakit yung tinawag na uncivilized yung kanilang pakikipag? Oh, di ba? Parang harassment nila, parang pagbubuli nila. Civilized manner ba 'yon? Hindi sila civilized. But despite yung kanilang pakikipag-usap, Una makikipag-usap sila, iba naman yung ginagawa nila. Oh. so Lang ya talaga. hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Oo. Sir, kasi parang pinoprotest nila in a way na kikipag-alliance tayo with the US. Parang Wala na silang pakialam doon eh. parang Tayo daw yung magkakapit bahay, ang layo-layo ng Amerika, ba't hindi tayo ang mag... Ba't tayo binubuli? Oh. Kasi daw nakikipag magandahang loob. Tapos sasabihin nila wala silang history na nag-invade ng country, ganun-ganon. Which Hindi is naman. true, sir. Noong araw. Hindi naman sila superpower pa noong araw. So ngayon, Ngayon. may tendency na. parang ginagawa nila sa Taiwan, di ba? So sir, anong pwedeng gawin ng mga lawmakers like you, aside dun sa mga reaction, aside dun Wala. sa pagbatikos? That's the only thing that we can do is to react and to react. Magalit na magalit. And to allocate bigger budget Yes. sa